Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kung baga sa sisidlan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawala ng kaibigan, na ibubuwal ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya, bunga ng gayong diwa ng pananampalataya. Nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya, sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon kagalakay di kawasa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik, silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning, masasaya't natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa Huwebes sa ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Subalit ngayon po, July 25, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Apostol Santiago or Saint James. Alam ho natin na nakilala si Saint James
kasama ng kanyang kapatid na si Juan, dahil mga anak sila ni Zebedeo. Dahil po sa kwento sa Ebanghelyong narinig natin muli o nabasa sa araw na ito. No, ayon po sa kwento sa buhay ng mga alagad, si Saint James o si Santiago ang pangalawa sa mga alagad, 12 alagad na namatay. No? Pero siya daw ang unang naging martir sa kanila. Kung babalikan po natin mga kapatid ang kwento ng magkapatid na ito, no, mga anak ni Zebedeo sa ebanghelyo natin, lumapit ang kanilang ina kay Jesus sa ating Panginoon. And just like any other good parents, ito ang kanilang dasal. Ito ang hangad ng bawat mabuting magulang na sana guminhawa, malagay sa magandang pwesto. Sabi nga maging stable na ang buhay ng aking mga anak, Father, bago ako mag-retire. Ako, marami po akong ganyang kakilala. Mga kaibigan, parishioner, na kahit na sila ho ay kung titingnan natin, matanda na, para bang sa kanilang edad na ito, sa tagal ng kanilang pagtatrabaho, ay hindi pa rin silang tumitigil. Kasi alam nyo, kasunod ng mga anak, habay pagkatapos po nun, feeling nilang kaya pa nila, pati mga pangarap sa apo, ay kinukonsider na rin po nila, kaya ayaw pa nilang tumigil. At ito po naman ang dasal at hangad ng bawat mabuting magulang, na sana magkaroon ng magandang lugar na pwesto ang aking anak sa mundong ito. At hindi naman po yun naging masama. Kaya nga si Kristo in-entertain niya, pinakinggan din niya. Hindi naman niya talaga pinagalitan yung nanay nitong sina James and John. Nung sinabi ng kanilang ina, sabi ng Panginoon, ano ang ibig mo? Kaya mga magulang, just keep on praying. Patuloy po kayo makipag-usap sa Diyos, makiusap sa Diyos. Patuloy niyong sabihin sa Diyos ang anumang mabubuti at magandang pangarap ninyo para sa inyong mga anak. Pakinggan niyo po ang sagot ng Panginoon. Anong ibig mo para sa iyong anak? What is your prayer for your children? Sana ang dasal na yan ay ang mga bagay hindi lamang ikagiginhawa nila sa mundo, ikaliligtas ng kanilang pagkatao, kaluluwa. Pray for your children. And when you pray for your children, always pray for God. Na sana wag mawala ang Diyos sa buhay ng inyong mga anak. At ano ang sagot ng ina? Sana mabigyan po ninyo ng magandang lugar ang aking mga anak. Isa sa kanan, isa sa kaliwa ninyo. Ano ang sabi ng Panginoon? Naku, hindi ko masasabi. Maiinom ba ninyo ang kalis? Can you drink the chalice? Ay, yung chalice na sinasabi dito ay yung, tandaan natin, ito ang aking dugo. Nang inalay ni Kristo ang kanyang buhay sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Bago ang karangalan, nakahanda ba kayong tanggapin ang kamatayan sa ngalan ng Diyos? Para bang sabi nga ng mga magulang, anak, wala namang talagang hindi pinaghihirapan sa mundong ito. Kaya nga, a good reminder for us na mga nakatatanda. No? Pag sinasabing, hayaan mong matuto ang bata, hindi lang sa madali at mabilis na paraan. Minsan nga, mas nagiging makabuluhan kapag natuto nilang dumaan sa mga bagay na pinaghihirapan. Huwag mo lang ipasa. Turuan mo sila. Isang matandang kasabihan, huwag mong turuan lamang, huwag mo lang bigyan ng isda. Turuan mo rin silang mangisda. Para kapag nawala ka, matututunan nila kung paanong mag-isa. Pero ganun pa man mga kapatid, uulitin ko, si Santiago na pinangarap maging una sa mga makakaupo ay tunay namang naging una. Pero hindi kagad o hindi lamang sa karangalan, kundi maging sa kamatayan. Kaya sabi nga, siya ang unang naging martir sa mga alagad. Mga kapatid, sa araw na ito, hindi po masama na maghangad tayo ng para sa atin, ng para sa pamilya, ng para sa mga kasama natin, ng mga bagay na magaganda. Pero sana wag lang maganda, yung mabuting bagay, ang hangarin, ang ipagdasal natin para sa kanila. At nawa, wag natin katakutan ang anumang sinasabi ni Kristong
tanggap ng sakripisyo, ng anumang mga bagay na paghihirapan kung ang kapalit naman nito ay wagas na karangalan at tunay na kaligtasan. Sa tulong ni Santiago, araw-araw, hangarin nating hindi lang maging matagumpay, kundi maging tapat sa ating buhay. Samahan niyo po ko sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, nagpapasalamat po kami sa iyo sa mga halimbawa ng iyong mga alagad, ang mga unang sumunod sa iyo. Nawa katulad nila, hangarin namin hindi lamang na kami ay makilala bilang iyong mga lingkod, kundi kami ay tunay na maging tapat mong lingkod sa pamamagitan ng aming ginagawa habang kami nabubuhay pa. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung kami man po ay nakalimot at nangarap lamang ng anumang posisyon, karangalan, material na bagay, titulo sa mundong ito. Panginoon, katulad ng ginawa mo kay Santiago, nawa isang araw, tanggapin namin ang putong ng karangalan ng tagumpay sa kabila ng aming mga sakripisyo at paghihirap sa buhay. Narito ang iyong lingkod, handang maging tapat sa iyo. Amen.